Supremo ng mga aswang. Inubos ang sariling angkan. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Herminio. Taong 1985. Probinsya ng Masbate. Nang mga panong ito, naninirahan sa bulubunduking lugar sa probinsya ng Masbate. Kilalang manggagamot sa lugar ang kanyang amang si Mang Berting. Bagaman anak ng isang albularyo, hindi nabigyan ng pagkakataon si Herminio na magsanay sa larangang tinahak ng ama. Pinagbawalan nito ang anak na sumunod sa kanyang yapak dahil sa pagnanais na magkaroon ng tahimik na buhay. Ngunit sa kabila ng pagpigil ng ama, tila tinatawag naman si Herminio na gampanan ang ganitong gawain. Isang kaganapan ang naging dahilan para tuluyang mabuksan ang kamalayan ng binata tungkol sa mundo ng lihim na karunungan. Ito ay nang minsang magawi si Herminio sa kabilang baryo upang makigapas. Sa kalagitnaan ng trabaho, isa sa mga kasama niya ang biglang natumba dahil sa sobrang pagod. Hindi ito kilala ng binata ngunit pinili niyang itigil ang trabaho at tulungan ang matanda. Manong! Manong! Ayos lang ba kayo? Doon po tayo sa puno ng mangga. May tubig akong dala. Magpahinga po muna kayo. Wika ng binata. Sabay akay sa matanda papunta sa lilim. Salamat iho. Napakabait mo ah. Bumalik ka na sa trabaho. Mauubusan ka ng kota dahil sa akin eh. Hindi ka makakapag-uwi ng 6 mong palay niyan. Wika ng matanda. Naku tatang, huwag niyo pong alalahanin yun. Marami pa pong ibang paraan para kumita. Mas mahalaga po ang buhay ng tao. Yung pera mahanap po yan eh. Eto pong tubig. May tinapay din po ako dito. Hati na lang po tayo. Tugon ni Herminio. Maraming salamat sa iyo iho. Nga pala, Indo ang pangalan ko. Pagpapakilala ng matanda. Herminio naman po ang pangalan ko, Manong. Kumain lang po kayo at magpahinga. Ako na pong bahala sa toka nyo. Maraming salamat iho ha. Paano naman yung kota mo? Nangangalahati na po yung sa akin. Madali lang namang habulin yun eh. Huwag na kayo mag-alala. Tugon ng binata. Matapos ay kagad na itong bumalik sa trabaho. Hapon na nang matapos ang trabaho nito. Papawi na si Herminio nang makita ang matandang nahihirapan sa pagbitbit ng parte nitong palay. Kagad lumapit ang binata upang alokin ito ng tulong. Naku Manong, ako na po ang bahalang magdala niyan. Saan po ba kayo uwi? Sabay na lang po tayo, tamang-tama. May dala akong kalabaw eh. Meron din pong karosa. Pumayag ang matanda sa alok nito. Habang nasa daan nag-uusap ang dalawa tungkol sa kung ano-ano. Nang bigla silang hinarang ng ilang kalalakian. Mang Dindo, magandang gabi sa'yo. Mukhang malaki ang parte natin ngayon ah. Baka naman pwedeng makahingi ng pang-inom. Nauuwaw na kasi ko eh, pati yung mga kasama ko eh. Wika ng isang lalaki habang hawak ang dalang gulok. Naku naman oo. Alam mo naman Damian, ito lang ang pinagkukunan ko para ipakain sa mga apo ko. Maawa ka naman, nakikiusap ako sa iyo. Sa iba na lang muna kayo manikil. Iba na lang muna ang pagdiskitahan nyo. Wika namang Indo. Tumawa ng malakas ang lalaki. Ibinaling ang tingin kay Herminio.
pa naman yan, oh. Sino ba tong kasama mo? Bata, hindi ka taga dito, di ba? Alam mo bang naniningil kami ng lagay sa mga dumadayo dito sa baryo namin? Kung ayaw mong magkaroon ng problema, mas mabuti sigurong magbigay ka na. Muling wika ni Damian. Hoy, Damian! Nagmagandang loob yung binatang yan eh. Hinatid niya ako dahil sa bigat ng dala ko. Kaya nakikiusap ako. Huwag mo naman siyang pakialaman. Wika ni Mang Indo. Ngunit hindi nakinig si Damian. Pwede ba, tanda? Tumahimik ka. Huwag kang makialam. Kahapon pa kami uwaw na uwaw ng mga kaibigan ko eh. Yaman din lamang na ayaw mo kaming bigyan. Dito na lang kami didilhin siya sa kasama mo. Huwag ka nang makialam. Tugon ni Damian. Sabay hawak sa kwelyo ni Herminio. Ano boy? Magbibigay ka ba? O baka gusto mong hindi ka na makauwi sa baryo niyo? Dito na nag-init ang ulo ni Herminio. Hinawakan nito ang kamay ni Damian. Hindi naman yata tamang manguha kayo ng pinaghirapan ng iba. Ang lalaki ng katawan niyo. Sana matuto kayo magbanat ng buto. Sinadya ng binatang udyokan si Damian para magalit. Nang sa ganon ay magkaroon siya ng dahilan para lumaban. Anong sinasabi mo? Matapang ka. Alam mo bang may kinalalagyan ng mga matatapang sa baryo namin? Muling wika ni Damian. Lalo pa itong ginatungan ng binata. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi mo gawin? Puro kasalita eh. Matapos nun, biglang pinilipit ng binata ang kamay ni Damian na nakahawak sa kanya. Napalo dito sa sakit na siyang naging dahilan para kumilos ang dalawa pang kasama. Kinuyog nila ang binata. Laking gulat ng mga ito dahil nagagawa pa rin dumepensa ni Herminio kahit isang kamay lang ang gamit. Binitawan ni Herminio ang kamay ni Damian upang harapin ang dalawang kalalakian. Nakita ni Mang Indo ang husay ng binata sa pakikipaglaban. Kung hindi nyo na itatanong, nung nag-aaral sa sekundarya si Herminio, nag-aral ito ng arnis de mano sa ilalim ng masuring pagsasanay ng kanyang tsuin na itago na lang natin sa pangalang Mang Diego. Dahil sa kausayan, tinanghal na pambansang kampyon si Herminio. Sa susunod, pipiliin nyo yung kikikilan nyo ah. Mang Indo, halina po kayo. Magtatanda na yung mga yan. Wika ni Herminio. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Pagdating sa tahanan ni Mang Indo, nagtaka ang binata dahil walang nakabukas na ilaw. Teka Manong, hindi ba sabi nyo kasama nyo sa bahay yung mga apo nyo? Bakit parang walang tao? Napangiti ang matanda. Inayang pumasok ang binata. Hindi naman nag-alangan si Herminio na tumuloy. Ang totoo, mag-isa lang ako nakatira sa bahay na to. Matagal nang nawala ang asawa ko eh. Ang mga anak ko naman, may sarili-sarili ng landas. Tugon ni Mang Indo. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Hindi na malaya ni Herminio ang oras hanggang sa abutin sila ng hating gabi. Naku Manong, hating gabi na pala. Kailangan ko nang umuwi. Siguradong nag-aalala yung mga magulang ko. Wika ni Herminio. Nako Eho, delikado na ang umuwi ka pa ng ganitong oras. Lalo pat malayo ang baryo nyo. Mas mabuti siguro, dito ka na lang muna matulog. Hindi naman nakatanggi ang binata dahil sa pagod nito. Nang maiayos ang higaan, kagad nang nakatulog si Herminio.
Sa kalagitnaan ng pagtulog ay nakaramdam ang binata ng mga kaluskos. Sinundan pa ito ng mga alulong ng aso at huni ng uwak. Ngunit hindi ito pinansin ni Herminio. Muli siyang bumalik sa pagtulog. Kinabukasan maaga itong nagising at nakaramdam ng kakaiba. Naging mas magaan ang pakiramdam. Nawala ang pananakit ng katawan. Lumabas ito ng kwarto. Nakita si Mang Indo na nagpapakulo ng tubig sa bakuran. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Sandali lang ha, kukulo na itong tubig. Magkape ka muna bago ka umuwi. Bungad ng matanda. Naupo si Herminio sa tabi ni Mang Indo. Manong, parang iba po yung nararamdaman ko. Parang gumaan po yung katawan ko saka nawala na po yung pananakit ng mga kasukasuan. Wika ni Herminio. Siguro, nakapagpahinga ka ng maayos. At saka tinignan kita kagabi. Napakahimbing ng tulog mo. Tumangulang ang binata. Matapos magkape ay nagpaalam na itong umuwi. Pagdating sa tahanan ay kagad siyang sinalubong ng ama. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba nang galing? Tanong ng ama, na ang pangalan ay Mang Berting. Kuwan po kasi may tinulungan po ako matanda. Doon nakatira sa kabilang baryo, napasarap po yung usapan namin. Hindi ko na namalayan ng oras. At saka, hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang hinawakan ni Mang Berting ang kanyang braso. Magsabi ka ng totoo, Herminio. Sinong matanda ang nakasalamuha mo? Seryosong tanong ni Mang Berting. Mang Indo po yung pangalan niya eh. Bakit ay? Kilala niyo po ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Mang Berting nang marinig ang pangalan ni Mang Indo. Naloko na. Wala ka talagang alam ano. Si Mang Indo na mula sa kabilang baryo. Kilalang supremo ng mga aswang. Kung hindi ako nagkakamali. Nilipol ng matandang yon ang kanyang sariling angkan. Napakamot ng noo si Herminio sa sinabi ng ama. Naku, ibang Indo naman yata yung tinutukoy niyo, tay. Kasi yung matandang nakilala ko, lilipad na lang kapag inihipan ng hangin eh. Mahina na po yun, tay. Saka sabihin niyo kung paano niyang nilipol ang sarili niyang angkan. Tanong ni Herminio. Ay nako, siguro nga magkaibang tao ang tinutukoy natin. Pero magpasa ganun pa man. Mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Hindi mo alam kung ano ang kanilang pagkatao. Tumangulang si Herminio. Binuhat ang dalang palay para ibilad. Hindi naman nilubayan ng tingin ni Mang Berting ang binata dahil sa kaloob-looban nito. Iba ang nararamdaman niyang aura mula sa anak. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si Herminio na magpupunta sa mga kaibigan upang dumalo sa kaarawan ng isa sa mga ito. Hindi naman tumanggi ang ama dahil minsan lang ito lumabas para makisalamuha. Masayang nakipag-inuman si Herminio nang biglang mag-amok ang isa sa mga bisita ng kaibigan. Napatayo ang binata dahil biglang bumagsak ang bote sa tabi niya. Hoy, ano ba? Mag-ingat ka naman. Nakakadisgrasya ka eh. Wika ni Herminio. Bigla siyang nilingon ng lalaking nag-aamok. Naglakad ito papunta sa kanya. Hindi mo ba ako kilala? Wika nito habang hinihila ang kwelyo ng damit ng binata. Agad namang lumapit ang kaibigan ni Herminio upang umawat.
Pare, pagpasensyahan mo na ha. Lasing na yung si Badong eh. Hayaan mo na. Wika ni Isko. Ngunit huli na dahil biglang sinuntok ni Badong si Herminio. Hindi naman nagpaapi ang binata. Gumanti din ito ng malakas sa suntok na naging dahilan para bumulagta si Badong at tuluyang mawalan ng malay. Naku po, baka napatay mo si Badong pare ah. Paano na yan? Hindi nakasagot si Herminio. Nakatingin lang ito sa mga kamay. Hindi makapaniwala sa nagawa. Maya-maya pa, nagkamalay na si Badong at tila nahimasmasan sa pagkalasing. Nang makita nito si Herminio, bigla itong bumalikwas. Tumakbo palabas ng bakuran nila Isko. Nako pare, malaking gulo yung pinasok mo ah. Hindi mo kilala yung pamilya ni Badong eh. Siguradong gaganti yung pamilya nun sa ginawa mo. Napangiti na lang si Herminio at muling nagsalita. Pasensya ka na, Isko ah. Pero siya naman ang may kasalanan eh. At hindi ako natatakot sa kanya. Dahil wala naman ako ginawang masama. Kung gusto niyang gumanti, di gumanti siya. Umiling si Isko at muling nagsalita. Pare, hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi pang karaniwang pamilya ang meron si Badong. Ang balita pa sa buong baryo, bantog na mangkukulam yung nanay nun. Tapos yung tatay at mga kapatid niya naman, mga antingero. Hinawakan ni Herminio ang balikat ng kaibigan at muling tumugon. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, hindi ako natatakot sa kanila. Sige na pare, uwi na ako. Salamat sa pagkain. Pasensya ka na sa nangyaring gulo ah. Umuwi na si Herminio at habang nasa daan, hindi sinasadyang nakasalubong si Mang Indo. Nung una ay hindi niya ito nakilala, ngunit nang magsalita ang matanda, dito niya ito nakilala. Oh, Herminio, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ni Mang Indo. Ay Manong, kayo po pala yan? Dumalo ko sa karawan ng kaibigan ko. Kayo po, anong ginagawa niyo dito? Di ba malayo dito yung bahay niyo? Tanong ni Herminio. Ay, ako may pinuntahan lang din sa lugar. Papauwi na din ako. Halika na, bakit hindi na lang tayo magsabay? Tugon ni Mang Indo. Tahimik na naglalakad ang dalawa. Hindi maalis sa isipan ng binata ang sinabi ng ama tungkol kay Mang Indo. Patuloy lang itong nakatitig sa matanda. Nang bigla na lang itong tumigil sa paglalakad. Bakit? Magtatanong pa sana ang binata. Ngunit hindi na nagawang ituloy dahil pinigilan siya ng matanda. Shh! Huwag kang maingay, iho. Hoy kayo dyan! Bakit hindi na lang kayo lumabas? Alam ko kung nasan kayo. Huwag niyong intayin na ako pang pumunta sa kinaroroonan niyo. Wika ni Mang Indo. Isa-isang naglabasan ang mga figura ng tao sa puno. Pasensya na, Mang Indo. Pasensya na kung aabalahin ko kayo. Pero yung kasama niyo, may atraso sana ko. Napatingin si Mang Indo kay Herminio na nooy iniisip kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Ay, alam ko na, Manong. Yan yata ay nag-amo kanina dun sa sa karawan ng kaibigan ko. Ano ang pangalan nun? Badudoy. Nakakalimutan ko ano bang pangalan nun? Badudong? Nakalimutan ko, basta may nanggulo dong kanina eh. Baduding yata. Badong! Anak nang, Badong ang pangalan ng anak ko. Kung ano pang sinasabi nito eh. Ako naman si Basilio. Kung hindi mo pa ako kilala, pues,
Hayaan mong si Mang Indong gumawa nun. Tugon ni Basilio. Alam mo, Basilio, wala ka pa rin pinagbago eh. Mula noon hanggang ngayon, pumuti na ang lahat ng buhok mo. Mayabang ka pa din. Ang mabuti pa, padaanin mo na lang kami. Alam mong hindi ko hahayaan na saktan mo ang binatang to. Dadaan ka muna sa bangkay ko. Wika ni Mang Indo. Tumawa ng malakas si Basilio. Ipinag-utos na wag hahayaang makadaan ang dalawa. Hindi ako natatakot sa iyo, Mang Indo. Malaki ang atraso ng kasama mo sa anak ko. Hindi ka talaga namili ng kakalabanin. Tugon ni Basilio. Muli siyang binalaan ng matanda. Ngunit hindi ito nakinig. Inutos na sugurin sina Mang Indo at Herminio. Nakatayo lang ang matanda habang nag-aantay sa mga papasugod na kalaban. Laking gulat ni Herminio nang bigla na lang itong nawala at nanlaki ang mga mata ng binata nung makita niya kung saan ito napunta. Binalaan na kita, Basilio. Pero mas pinili mong kalabanin ako. Hawak ng matanda sa leeg si Basilio. At nang mapansin ito ng kanyang mga kasama, kaagad silang kumalma. Huminto sa pagsalakay kay Herminio. Walang iya ka talaga, matanda ka. Talagang kahit kailan, ang hilig mong makialam. Wika ni Basilio. Hindi nito magawang makawala mula sa pagkakahawak ng matanda. Katawan ko lang ang tumanda. Pero ang lakas at pagkatao ko, nananatiling malakas. Kaya kung may binabalak kang hindi maganda, itigil mo na. Wika ni Mang Indo. Oo, ititigil ko na. Bitawan mo na ako. Pagmamakaawa ni Basilio. Dahil alam nitong mamamatay siya kapag hindi niya sinunod ang sinabi ni Mang Indo. Samantalang si Herminio naman ay nanatiling nakatulala. Hindi makapaniwala sa ipinakita ng kaibigang matanda. Dito niya napagtanto na ang Indo na tinutukoy ng kanyang ama at ang matandang kaharap niya ngayon ay iisa. Matapos bitawan ni Mang Indo si Basilio, kaagad siyang umalis sa lugar. Kitang-kita ng binata ang takot sa mga ito. Nang ibaling nito ang tingin kay Mang Indo, naglalakad na ito papalapit sa kanya. Napatras si Herminio dahil inisip nito ang sinabi ng ama. Mang Indo, totoo po ba yung sinabi ng mga tao na kayo daw po yung supremo ng mga aswang? Pinatay niyo daw po yung buong angkan niyo? Tumawa ng malakas si Mang Indo at nagpaliwanag. Oo, totoong supremo ako ng mga aswang. Pero ang kwento tungkol sa pagkaubos ng lahi ko, hindi akong may gawa noon. Tugon ng matanda. Dagdag pa nito. Sinalakay sila ng pangkat na mga rebelde. Inubos ang kanyang mga kaanak. Tanging siya lang ang nakaligtas dahil wala siya sa kanilang tahanan nang maganap ang insidente. At ang may gawa ng pananalakay, pangkat ni Basilio. Matagal ko nang kinalimutan ang pangyayaring yun eh. Kahit inubos nila ang mga kamag-anak ko, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, pinili ko ang magpatawad. Mas magaan sa loob ang ganon. Napagtanto ni Herminio na mabuting tao si Mang Indo. Mas lalo niya itong nakilala sa paglipas ng panahon. At dahil na din sa pagbabawal ng kanyang ama na matuto sa larangan ng panggagamot, si Mang Indo ang nagturo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay na manggagamot si Herminio. Nalampasan pa nito ang kanyang ama.
At nang malaman ng matanda ang narating ng binata, wala na itong nagawa kung hindi tanggapin ang katotohanang ito ang buhay na pinili ng anak. Hindi ako makapaniwalang susuwayin mo ang kagustuhan ko. Pero kahit papano natutuwa ako. Nagawa mong makatulong sa iba. At kung ito talaga ang nais mo, Herminio, hindi kita pipigilan. Wika namang Berting. Sa paglipas pa ng maraming taon, tuluyang nakilala ng lahat ang taglay na talento ni Herminio, na maging ang mga naninirahan sa mga karatig probinsya ay dumadayo upang magpagamot sa kanya. Mahalagang aral ang natutunan ni Herminio kay Mang Indo. Ito ay ang pagpapatawad. Dinala ng binata ang aral na ito hanggang sa magkaroon ng sariling pamilya. Bagaman wala na si Mang Indo, patuloy pa ring nabubuhay ang alaala nito, lalo na ang kaganapang nung nabubuhay pa ito. Ang katotohanan, ang kaalamang taglay, ay itinuro ng Supremo ng mga aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Isang kwento na naman na patunay na hindi porket nasa kaliwa ang tangan mo ay masamang tao ka na. Dumidepende pa rin ito kung paano mo gagamitin ang lakas. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam. Handa ka bang ialay ang buhay mo para sa iyong anak? Bakit merong mga tao na hindi kayang ibigay ang buhay para sa kanilang mahal? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nopre. Taong 1985. Iloilo. Sa isang maliit na barangay sa lugar ng Iloilo naninirahan ang pamilya ni Nopre. Ito na ang kinalakiang lugar ng mag-asawa. Isa ang kwento nila sa mga magkababatang nagkatuluyan sa uli. Kaya naman kilala ang mag-asawa sa lugar. At halos lahat ng mga kapitbahay ay kaibigan ng mga ito. May tuturing na maayos naman ang pamumuhay dahil mabuti ang pamamalakad ng mga opisyales sa lugar. Sa katunayan, may nilaan ng kapitan na bukid para pagtaniman ng sino mang gustong kumita sa pamamagitan ng pagtatanim. Isa na nga dito si Nopre. Sapat lamang ang nakukuhang pera sa pagbebenta ng mga gulay. Kaya paminsan nagtatrabaho pa ito bilang kargador sa palengke. Samantalang ang asawa naman, naglalaba sa mga kapitbahay para ipandagdag sa baon ng anak. Pinipilit nila itong itaguyod upang makapagtapos ng pag-aaral. Anak, sinisikap naming itaguyod yung pag-aaral mo, ha? Yan lang yung may iwan namin sa'yo kapag nawala na kami. Wika ni Nopre. Hindi naman tumugon pa ang anak at ngumiti lang sa ama. Isang araw, matapos makapagbenta ni Nopre ng mga naaning gulay, masaya itong bumili ng 1 kilong karne sa tindahan para maiulam mamayang tanghali. Minsan lang nakakakain ng pamilya ng masarap. Kaya tuwing may ganitong pagkakataon ay talagang labis ang pagpapasalamat niya sa ama. Habang naglalakad pauwi ng tahanan, napapangiti na lamang si Nopre dahil batid niyang matutuwa ang anak. Pagkarating, kagad siyang sinalubong ng asawa. Nopre, yung anak mo. Masakit daw yung likod eh. Umiiyak na. Hindi ko naman alam kung napano eh. Wika ng asawa. Kagad itong pinunta ni Nopre. Nagmamadaling dinala ang anak sa manghihilot.
Pagkarating sa lugar, kaagad na hinagod ng manghihilot ng paulit-ulit ang likod ng anak. Nako, may mga ugat na namamaga sa likod ng anak niyo ah. Parang nagkabuhol-buhol eh. Yun din ang dahilan kung bakit sobrang sakit ng nararamdaman niya. Wika ng manghihilot. Nang matapos, hindi naman gaanong nagtagal ang pamilya at kaagad nang umuwi. Kailangang uminom ng anak ng mga pinakuluang herbal na gamot. Samantala, pagkauwi sa tahanan ay kaagad nang naganda si Nopre ng mga iinuming gamot ng anak at nagluto na din ng makakain. Hindi naman nasayang ang biniling karne dahil kahit may sakit ang anak. Natuwa at nagpasalamat pa rin ito sa kanya dahil masarap ang tanghalian. Habang naguhugas ng mga pinagkainan, galing sa kinakatayuan ni Nopre, natanaw niya sa maliit na butas ng dingding na kawayan ang kapitbahay nila na tila hindi pa kumakain. Si Mang Tugado na nakatira halos kadikit lamang ng tahanan. Bulag man ang matanda, nakakamangha na kaya nitong mamuhay ng mag-isa. Dahil sa tagal niya nang nakikita si Mang Tugado at binibigyan ng makakain, naging kaibigan niya ito. Kaya kahit may ginagawa, kumuha si Nopre ng tirang pagkain sa tahanan at ibinigay sa matanda. Magandang tanghali po, Mang Tugado. May dala po akong pagkain para sa inyo. Ipapatong ko na lang po sa lamesa ha, malapit sa pintuan. Kainin nyo na lang po. Masarap po yan. Wika ni Nopre. Aba Nopre, maraming salamat sa pagkain ha. Nako, amoy pa lang. Mukhang masarap na ang ulam nyo. Tugon ni Mang Tugado. Napangiti si Nopre sa sinabi ng matanda. Hindi naman na nagtagal pa si Nopre at kagad nang bumalik ng tahanan para ipagpatuloy ang paghuhugas. Buong maghapong tulog ang anak. Hinayaan lamang ng mag-asawa dahil baka epekto lamang ito ng nainom na gamot. Sumapit na ang 6:00 ng gabi. Habang nakaupo si Nopre sa bakuran, narinig niyang sumigaw ang anak. Sa puntong ito, hindi na makayanan ng anak ang sakit, hanggang sa bigla na lang itong nawalan ng malay. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa si Nopre na dalhin ang anak sa albularyo. Maswerte namang pinagbuksan sila ng tahanan kahit gabi na. Inilahad ng ama ang nararamdamang sakit ng anak, kaya hinawakan ito sa palad ng manggagamot. Ano bang nangyari sa anak niyo? Hinahayaan niyo kasing gumala. Napaglaruan tuloy ng engkanto. Wika ng manggagamot. Napailing na lamang si Nopre dahil hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari sa anak. Sinabihan ng manggagamot si Nopre, iga ang bata sa katre. Nagbitaw ito ng mga orasyon. Kumuha ng maliit na bato. Inilagay sa bao at sinindihan gamit ang papel na may mga nakasulat. Habang nagdadasal, patuloy ito sa pag-ihip ng usok sa buong katawan ng anak ni Nopre. Maya-maya pa, nang matapos sa ginagawa ay naupo ito sa tabi ng bata. May pagkakamaling nagawa ang anak mo sa engkanto. Hindi ko matukoy ang eksaktong dahilan. Hindi ko din malaman kung saan nakatira. May sabulag para sa mga manggagamot ang ibinakod sa katawan ng anak niya. Kaya aaminin ko sa inyo, mahihirapan akong tulungan kayo na humingi ng tawad sa engkanto. Wika ng manggagamot. Bagyang nanghina ang tuhod ni Nopre sa narinig. Ngunit nagpasalamat ito sa matanda dahil nagsabi ng katotohanan. Sa lugar nila Nopre, maraming mga nagpapakilalang albularyo na hindi naman talaga nakakagamot.
kaya pili lamang ang pinagkakatiwalaan ni Nopre. Hindi na nagtagal pa ang pamilya at bago pa man umuwi, pinadalhan ito ng kwintas na may botelya upang magsilbing proteksyon sa bata sa mga nilalang. Pagkauwi ng tahanan, naging kalmado naman ang anak at ayon dito, bagyang nawala ang sakit sa likod. Bagamat nakatulog kaagad ang mag-ina, si Nopre ay hindi mapakali kakaisip kung saan pwedeng dalhin ang anak. Hanggat maaari, nais na ipagamot ni Nopre ang anak dahil doble ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nakikitang nahihirapan ito. Lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Walang nagbago. Pansamantala lamang nawawala ang sakit ng likod. Pabalik-balik ang sobrang kirot. Wala pa ring albularyo ang nakakagamot sa anak. Marami pa silang napuntahan na mga manggagamot. Ngunit ni isa ay wala namang nagawa para mapabuti ang lagay ng anak. Kaya naman hindi maiwasan ni Nopre na mawalan ng pag-asa, lalo pat mas lalong lumalala ang sakit ng anak. Sa katunayan, may lumalabas na sobrang sangsang na amoy na nagmumula sa malaking sugat sa likod ng bata. Mula sa pagsakit ng likuran, nagkaroon ng maliit na sugat at patuloy itong lumalaki. Napakalambot ng balat niya at halos masakop na ang buong likod ng sugat. Kaya naman nahihirapan na itong matulog dahil dumidikit ang balat sa tuwing humihiga. Isang umaga, habang abala sa pagwawali si Nopre, narinig niya ang kapitbahay na sumisigaw. Kaagad namang lumabas ng tahanan si Nopre at nang mapuntahan, naabutan niya si Mang Tugado na nakasubsob sa lupa. Habang pilit na kinakapa ang bawat sulok ng tahanan, tinulungan ito ni Nopre at tinanong kung ano ang hinahanap. Hinahanap ko yung botelya. Yung botelyang may lamang tubig. Nandito lang yun kagabi, pero hindi ko na mahanap. Hindi ako sigurado. Parang may pumasok sa bahay ko. Wika ni Mang Tugado. Kaagad namang tumulong si Nopre sa paghahanap sa palibot ng tahanan. Natagpuan niya ang botelya ng matanda na nakabaon sa lupa sa likod ng bahay. Pagkabot sa matanda, ganun na lamang ang pagpapasalamat nito na tila napaka-importante ng bagay na iyon sa kanya. Hindi naman na nagtanong pa si Nopre patungkol sa botelya. Kaagad nang bumalik sa tahanan para bantayan ang anak. Nung araw na yun, may pinuntahang manggagamot sa kabilang baryo ang asawa ni Nopre. Maghapon siyang nanatili sa tahanan at halos hindi niya matignan ang anak dahil sa kalunos-lunos na itsura. Sumapit ang 5:00 ng hapon. Nakarating na ang asawa ngunit sa kasamaang palad, lumipat na pala ng ibang probinsya ang manggagamot. Halos mangyak-ngyak si Nopre sa narinig. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Lumabas muna ito ng tahanan. Ngunit kusa siyang dinala ng mga paa sa tahanan ng kapitbahay na si Mang Tugado. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Pinaliwanag niya sa matanda ang sinapit ng anak. Alam kong masama ang loob mo sa kalagayan ng anak mo. Bilang ganti sa patuloy na pagtulong mo sa akin, dalhin mo siya dito bukas sa bahay ko. Bago sumilang ang araw, maigpit kong ipapayo sa iyo, iyo. Kayong dalawa lang ng anak mo ang papayagan kong makapasok sa tahanan ko. Wika ni Mang Tugado. Dahil dito napatitig si Nopre sa mata ni Mang Tugado at napatanong kung manggagamot ba ang matanda. Kulay puti lamang ang mata nito dahil sa pagkabulag.
Hindi naman sumagot si Mang Togado at dahil desperado na si Nopre, pinanghawakan nito ang sinabi ng bulag. 3:00 pa lamang ng madaling araw, pumunta na si Nopre kasama ang anak sa tahanan ni Mang Togado. Nang makapasok, ganun na lamang ang pagkagulat ni Nopre nang maabutang nagbabasa ng libreta ang matanda. Nakakakita po kayo, Mang Togado? Di ba matagal na po kayong bulag? Tanong ni Nopre. Marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito, Nopre. Ipagkatiwala mo muna sa akin ang anak mo. Bilang kabayaran na rin sa lahat ng nagawa mong pagmamalasakit sa akin. Wika ni Mang Togado. Hindi pa rin makapaniwala si Nopre. Tuwid na nakakatitig sa kanya ang matanda habang nagsasalita. Sa ilang taon na paninirahan sa lugar, ito ang unang pagkakataon na malaman niya at mismong nasaksihan ang pagiging normal ng mga mata ni Mang Togado. Madalas purong puti lamang. Pero ngayon, nanumbalik ang mga itim sa mata nito. Hindi nagtagal. Pinahiga na nito ang bata sa malapad na lamesa. May mga tuyong dahon na inilagay ang matanda sa kahon. Dahan-dahang pinausukan ang buong katawan ng bata. Halos maubos naman ang boses ng anak kakasigaw. Nakikita ni Nopre kung paanong halos humiwalay ang balat ng anak sa bawat usok na dumadampi sa katawan ng bata. Maya-maya pa, pinahira ni Mang Togado ng langis ang likod ng anak. Kinuha niya ito doon mismo sa botelya. Nakaramdam ng kaunting ginhawa ang bata. Dahan-dahan itong tumahimik at maya-maya lang, nakatulog na ng mahimbing. May nakausap na engkanto ang anak mo. Malinaw sa nakikita ko na humingi siya ng pabor. Pero hindi siya nakapag-alay ng kapalit. Kaya ngayon, sinisingil siya ng engkanto. Katawan niya ang pinarurusahan. Sana hindi pa uli ang lahat. Maganda kayo at ngayon mismo. Pupuntahan natin ang lugar kung saan siya humingi ng pabor. Pupuntahan natin ang tahanan ng engkanto. Matapos magsalita ay pumunta ang matanda sa likuran ng tahanan. Kumuha ito ng mga buhay na manok bilang pang-alay. Naglakbay na sila. Bawal silang abutan ng sikat ng araw sa pag-aalay. Habang karga ni Nopre ang anak, walang humpay ito sa pagdarasal na sana ito na ang maging sagot sa kagalingan ng bata. Nang makarating sa bundok, hinanap ng matanda ang parte kung saan may magkakadikit na puno ng kawayan. Dito pilit na pinaluhod ni Mang Togado ang bata habang inaalalayan ni Nopre ang likuran nito. Nag-usal ang matanda at habang ginagawa ito, unti-unting nagbabago ang hangin sa lugar. Dahan-dahang lumalakas at umaalinsangan ang paligid. Maya-maya pa, nagbanggit ng mga engkantasyon si Mang Togado. Napataas ang balahibo ni Nopre. Paisa-isa nitong tinatanggalan ng ulo ang mga manok gamit lamang ang karet. Nang matanggal ang lahat ng ulo nito, sabay-sabay na inilapit ng matanda ang mga manok sa paanan ng kawayan. Nang matapos, inusala ni Mang Togado ang likod ng anak ni Nopre. Ganun na lamang ang pagkabigla ng ama. Dumaloy ang napakaraming dugo sa likuran ng anak. Kasabay ng patuloy na pagpatak ng mga dugo, inilapit ito ng matanda sa paanan ng kawayan. Hinayaang saluhin ng mga ugat ang dugong nanggagaling sa bata. Nang matapos ang ritual, diretsyong lumuhod ang matanda habang binabanggit ang pangalan ng anak ni Nopre. Habang ginagawa niya ito, may munting liwanag na bumungad sa kanya at nang hawakan.
Kitang-kita ni Nopre na mula ito sa isang napakaliit na bato na tinago naman ni Mang Tugado. Matapos nun, kusang tumayo ang anak na parang wala nang iniindang sakit. Ngunit nang tignan ng ama ang likuran, naroon pa rin ang mga sugat. Samantala, matapos na mailagay ng matanda ang nakuhang puting bato, nagyaya na itong bumaba ng kabundukan. Habang naglalakad, napansin ni Nopre na tila bumabalik sa dati si Mang Tugado. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, nakauwi na sila ng tahanan. Kagaya ng nakagawian, nangangapa pa rin ang matanda sa daanan gamit lamang ang tungkod. Hindi na iwasan ni Nopre na magtanong sa matanda kung muli ba itong nabulag. Ayon dito, wag na lamang itong maingay sa mga nalaman. Kung anuman ang nakita at nasaksiyan, manatili na lamang ito sa alaala ng mag-ama. Sumang-ayon naman si Nopre sa sinabi ng matanda. Nirerespeto niya ang anumang sekreto nito, lalo pat ito ang rason kung bakit tuluyang gumaling ang anak. Hindi pa man nakakapasok sa tahanan si Mang Tugado, narinig na nito ang boses ng asawa na nag-aalala sa biglaang pagkawala ng mag-ama. Muli siyang humingi ng pasasalamat sa matanda at umuwi na sa sariling tahanan. Naramdaman nito na medyo guminhawa na ang pakiramdam ng bata. Maayos na ang paghinga. Wala nang iniindang sakit. Maging ang mga sugat ay tila naging malaking peklat na lamang. Paulit-ulit na nagtatanong ang asawa ni Nopre kung saan dinala ang anak. Ngunit ang tanging nairason lamang ni Nopre, sinamahan siya ni Mang Tugado sa isang kakilala. Lumipas pa ang ilang araw, buwan at taon. Tuluyan ang naging maayos ang kalagayan ng anak. Nakakapagtrabaho na rin si Nopre ng walang pag-aalala. Samantala, mas dumalas ang pangangapit bahay niya kay Mang Tugado at nagdadala ng mga makakain. Dahil sa pangyayaring iyon, naging malalim ang pagkakaibigan ng magkapitbahay. Hanggang sa sumapit ang isa sa hindi inaasahang pangyayari ni Nopre sa buhay ng matandang kapitbahay. 6:00 ng gabi habang nagpapahinga sa bakuran si Nopre, narinig nito ang pagtawag ni Mang Tugado sa pangalan niya. Dali-dali namang pumunta si Nopre. Sa puntong iyon, naabutan niya ang matanda na nakaiga sa harapan ng rebulto. Nilapitan niya ito at dito dahan-dahang nagsalita ang naghihingalong si Mang Tugado. Maraming salamat, Nopre ha. Mabuti kang tao. Salamat sa walang sawang pagtulong mo sa akin. Pero hanggang dito na lang ang pagkakaibigan natin ha. Pupunta na ako sa ibang lugar kasama ng mga namatay kong kamag-anak. Isa akong antingero, iho. Bata pa lang ako. Marami na akong naipon na iba't ibang uri ng mga anting-anting. Kaso nanatili akong tahimik. Itinago ko ang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang bulag. Sa palagay ko noon, hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ng mga tao dahil likas na talaga sa atin ang inggit. Pero salamat sa iyo, iho, dahil napakabuti mo. Kaya medyo nasabi ko na hindi naman lahat ng tao masama. Diyan sa paanan ng rebulto, kunin mo ang tela. Sa loob niyan may iba't ibang uri ng anting-anting. Kunin mo din ang maliit na puting bato. Ibigay mo sa anak mo sa tamang panahon. Yung mga natira isama mo sa hukay ko. Maraming salamat, Nopre. Hanggang sa muli nating pagkikita. Kinuha ni Nopre ang pulang tela sa paanan ng rebulto. Dito niya nasilayan ang iba't ibang uri ng bato, sungay, buto,
at sari-saring anting-anting. Nang mahanap ni Nopre ang puting bato na ibinili ng matanda, nabatid niya na ito mismo ang batong nakuha ni Tandang Togado doon sa kabundukan kung saan sila nag-alay. Magtatanong pa sana siya sa matanda, kaso hindi na sumagot si Mang Togado. Tuluyan na itong namaalam. Dahil sa ibinilin, ang pamilya na ni Nopre ang nagpalibing sa matanda dahil wala naman itong ibang kamag-anak sa lugar. Sa huling hantungan, kagaya ng sinabi ng matanda, lahat ng anting-anting nito ay sinabay ni Nopre sa ataol ni Mang Togado. Bagamat napatanong ang asawa kung ano ang mga ito, nanatiling tahimik si Nopre at sinabing ito lamang ang bili ng matanda. Lumipas ang mahabang panahon. Nagpatuloy lamang sa normal na pamumuhay ang pamilya ni Nopre. Paminsan-minsan dinadalaw nito sa sementeryo ang pumanaw na kaibigan. At kagaya noon, nagdadala ito ng mga paborito ni Mang Togado. Hanggang sa sumapit ang ika-21 kaarawan ng anak. Dito lamang ipinagtapat ni Nopre ang bili ng matanda. Ngunit ayon sa bata, sariwa pa rin hanggang ngayon sa alaala niya ang mukha ng matanda. Dagdag pa nito, inaasahan niya nang mangyayari ito. Bata pa lamang siya. Meron na siyang mga pangitain na magiging albularyo siya sa hinaharap. Dito rin nalaman ni Nopre ang hiniling ng anak sa engkanto. Humingi siyang mabigyan ng kakayahan para manggamot. At yung bato na nakuha ni Mang Togado, ito ang bigay ng engkanto sa kanya. Dahil sa narinig, napatitig na lamang si Nopre sa anak habang naaalala ang sariling ama. Ang tatay ni Nopre ay magaling na manggagamot. Kaso nga lang hindi niya sinundan. Ang anak ang nakakuha ng pag-uugali nito. Kaya sa murang edad alam na ang mga gustong gawin. Dahil sa sitwasyon, hindi na nahirapang ipaliwanag pa ng ama sa anak ang naging bili ng matanda. Sa katunayan, ito pa mismo ang nagpaintindi kay Nopre ng ibang mga bagay na hindi alam ng ordinaryong tao. Sa paglipas ng panahon, hindi man umayon sa normal na pangarap ang kagustuhan ng anak. Sobra naman ang pagmamalaki ni Nopre dahil marami itong natulungan. Sa katunayan, naging dalubhasa ito sa edad na 25 dahil marami ang dumadayo sa lugar upang makapagpagamot. Lumipas ang maraming taon. Masayang lumisan sa mundo si Nopre at ang asawa. Hindi naman naging mahirap sa anak na si Rogelio ang pagtanggap. Alam niyang darating ang araw na mawawala sila sa mundo. Ngunit para sa kanya, alam niyang sobra-sobra ang pagmamahal na ibinigay ng mga magulang sa nag-iisang anak. Ang pamilya ay regalo na nagtatagal pang habang buhay. Nawala man ang mga ito, naiwan pa rin sa kanya ang pagmamahal ng mga ito habang buhay. Nagpatuloy si Rogelio sa panggagamot. Inalay ang sarili sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa tuwing may nagtatanong naman kung saan nakuha ang gamit sa panggagamot, napapangiti na lamang si Rogelio at palagi niyang sinasabi, tulong ito ng bulag na kaibigang antingero ng ama.